Baba mo na yung ano mo. Maingat. Bye, 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 bye. Hello mga kabakit, 6:48 na ng umaga at palis pa lang ako ng bahay para mag-ride. Late na din ako dahil nagsimbang gabi din muna ako kaninang 4:30 ng umaga. Supposedly 6:30 ang meet up namin ni Jeng sa Cavite. And dadaan muna ako ng Shell para magpagas. Maraming salamat din kay Isabel sa napaka-cool na jacket na gamit ko ngayon. Halos naikutan din namin ang bayan ng Batangas. Nakapag-Lobo Loop na din kami, Mabini Loop at Taal Volcano Loop. And this time, ikutin naman namin ang bayan ng Cavite para mabisita ang mga lugar na may mayayamang kasaysayan tulad ng mga simbahan at mga kaganapan nung panahon ng himagsikan. Kaya tara, reviewin natin ulit ang ating kasaysayan. Na makarating ako dito sa may Calax exit sa may Aguinaldo, Cavite.
Silang, Cavite, halos magtatatlong dekada na din na hindi ako nakapunta dito. Memorable din sa akin ang lugar na ito dahil almost a month din ako nag-stay dito. One way na pala itong kalsada na ito at need mo na mag right turn. Dati kasi two way pa yung kalsada na yan. Ito na pala ang dating Silang Water District ngayon. Halos parang walang pinagbago except sa arrangement ng office nila. Ito ang kauna-unahan kong project and I'm sure baka hindi na nila ginagamit yung ginawa ko para sa kanila. Ito ang diocesan shrine at parokya ng Our Lady of Candelaria na karaniwang kilala bilang simbahan ng Silang. Isang simbahang parokya ng Romano Katoliko sa munisipalidad ng Silang dito sa lalawigan ng Cavite. Sa ilalim ng Diocese ng Imus, ang titulin nito ay ang Our Lady of Candelaria, kilala rin bilang Our Lady of Candles. Ang simbahan ay kilala sa estilo ng arkitekturang kolonyal ng Espanya at mga retablong may impluwensyang rokoko. Ito ang pinakalumang umiiral na simbahang bato sa lalawigan ng Cavite na natapos noong 1639. Ang simbahan at retablo ng parokya ng Our Lady of Candelaria ay idiniklara bilang isang pambansang kayamanang kultural ng National Museum of the Philippines noong February 3, 2017. 9:05 AM na nakarating kami dito sa Our Lady of Candelaria Parish Church sa Silang. Bakit man tayo? Tagalog. Dito tatawid tayo. Pabas-bas muna tayo. Sinimula ng mga Pransiskano ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Silang noong 1585 sa pahintulot ni Cristobal de Salvatierra. Pagkatapos ng 10 taon, itinatag ng ang parokya noong February 3, 1595. Nagtayo sila ng isang maliit na kapilya na gawa sa mga magaan na materyales na inialay kay Saint Diego ng Alcala at isang maliit na paaralan at nangasiwa sa Silang hanggang 1611. Dahil sa kahilingan ng isang enkomendero o grantee ng isang enkomienda,
si Captain Diego George Villalobos sa rektor ng Society of Jesus sa Maynila. Ang mga Jesuita ay tinalaga sa silang noong May 1599. Ang unang mga Jesuita sa bayan ay sina Diego Sanchez at Diego de Santiago. Sinundan ng unang dalawang Jesuita sina Luis Gomez, Francisco Almerisi, Pedro Chirino at Leonardo Celsi. 1, 2, 3. One, two, three. Ang simbahan at paaralan na itinayo ng mga Pransiskano ay nawasak ng apoy noong August 30, 1603. Sa isang bagong orden ng mga pari na nangasiwa, ang simbahan at paaralan na dating itinayo ng mga Pransiskano ay inilipat sa isang bagong lokasyon at ginawa pang mas malaki. Ang simbahang bato ay itinayo noong 1637 hanggang 1639 sa ilalim ng auspicio ni Juan de Salazar at inaalay sa Nuestra Señora de Candelaria noong 1640. 9:15, palis na kami ng Our Lady of Candelaria Parish Church. Next stop namin ay sa St. John Nepomucen Parish sa Alfonso, Cavite. AM dito na kami sa St. John Nepomucen Parish. Noong ika-12 ng Mayo 1859, sa panahon ng paghahari ni Queen Isabella II ng Espanya, ang mga baryo ng Alas-as at Sinalillo ay hiniwalay mula sa bayan ng Indang, Cavite upang buuin ang bayan ng Alfonso. Pagkatapos ng 2 taon noong Enero 20, 1861, ang unang kura paroko, Reverend Father Fray Jose de Santa Teresa, ay tinanggap sa Alfonso sa presensya ng mga mataas na opisyal ng simbahan at Okay kuya, sibil. patid ka tayo kay kuya dyan. Sir, baka udang mo naman kami. Oo. Ikaw naman na magbablog eh. Tapos picture mo ganyan. Ay, yung mga dokumentary. Marker. Balik mo lang siguro dito mga ay, na-bishop mo. Ano pala siya eh? Ano siya eh? Ang ikatlong gobernadorcillo ng Alfonso, si Don Felix del Mundo, ay nangasiwa sa pagtatayo ng unang maliit na simbahan sa hilagang dulo ng Mabini Street. Simula noon, 3 simbahan pa ang itinayo. Bawat isa ay napinsala ng mga bagyo, digmaan, at iba pang kalamidad. Ang kasalukuyang gusali ay itinayo mula sa mga guro ng ikatlong simbahan. Isang tanda na ang pananampalatayang Kristiyano ay laging babangon mula sa abo. Kapansin-pansin ng parokya ay kilala sa mga siglo gulang na mga artefact
tulad ng mga kalise, ostensoria, mga imahen, mga damit pari, mga libro sa liturhiya, at mga kampana ng simbahan na ayon sa maraming manalaysay ay ang pinakamelodya na mga kampana sa lalawigan. Ang buong reconstruction at restorasyon ng simbahan ng parokya ay maaaring ipagmalaki sa mga pagsisikap ng iba't ibang mga kura paroko na nagdingkod sa parokya ni St. John Nepomuceno sa buong mga taon. Si St. John Nepomuceno. Si St. John Nepomuceno ay madalas na tinatawag na tahimik na santo at payak na tagapamagitan. Noong panahon ng Espanya, siya ay may malaking grupo ng mga deboto sa buong kolonya. Sa kasalukuyan, ang isang tahimik at mapanalangin atmosfera ng debosyon ay laging inihanda para sa santo. Si St. John ay dineklara ng simbahan bilang patron ng selyo ng kumpisal sa kanyang pagdepensa sa selyo ng kumpisal laban kay King Wenceslaus IV na nagtangkang labagin ito. Ang kanyang katapangan ay nagbigay sa kanya ng maluwalhating korona ng martiryo. Ang kapistahan ni St. John ay ipinagdiriwang tuwing May 16. Ang Kaibiyang Tunnel ang pinakamahabang tunnel sa kalsada sa Pilipinas na may sukat na 300 meters. Ito ay tinayo noong huling bahagi ng dekada 2000 na nagsimula noong 2009 at binuksan noong 2013 na nag-uugnay sa Ternate, Cavite at Nasugbu, Batangas. Bilang isang mas mabilis na ruta sa Mount Palay-Palay. Sa simula, ito ay isang konseptual na proyekto mula noong kalagitnaan ng dekada 90. Mabilis nitong naging isang tanyag na tanawin at palatandaan para sa mga turista at siklista dahil sa mga tanawin sa baybayin. Ngunit ang katanyagan nito ay nagdulot ng trapiko at pansamantalang pagsasara bilang isang no tourism zone noong 2015 bago muling binuksan na may kontrol na pag-access. Third 21, lunch na. Ngayon lang namin nakarating sa Kaibiyang. Jeng. Ayos. Lomi, tsaka Papsi. Ayos. Hindi, ano? Ayan. Tapos na namin mag-lunch. Sa Kaibiyang. Ang kalsada ay nagmula bilang isang unang klaseng kalsada sa Nasugbu na nag-uugnay sa Batangas, Bawan, Nasugbu Road. Partikular ang seksyon na ngayon ay bahagi ng Tagaytay, Nasugbu Road, patungo sa Barangay Wawa. Ito ay pinalawig sa Hilaga patungo sa Ternate sa pamamagitan ng isang proyekto na
naisip noong 1994 sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Gayunpaman, ang construction ay naantala dahil sa mga issue sa right-of-way na may groundbreaking na ginanap noong 2009 sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at natapos noong 2013 sa panahon ng administrasyon ng kanyang kahalili na si Pangulong Benigno Aquino III. Ang proyekto ay kinabibilangan ng isang 4 kilometers o 2.5 miles na paved road, isang 1.4 kilometers o 0.87 miles na konkretong kalsada, 4 na bagong tulay, at ang 300 meters o 980 feet na Kaibiyang Tunnel. "1:15 PM, paalis na kami ng Kaibiyang Tunnel. Next stop namin ay sa Bonifacio Shrine and Ecotourism Park na matatagpuan sa Bundok Magpatong, Maragondon, Cavite.
Medyo challenging lang ang papasok dito sa bundok magpatong dahil sa may mga kalsada na hindi pa nasisemento. Mababato at dumadalos-dos ang mga gulong ko. Kung hindi man ay may mga malalambot na lupa at makakapal na putik. At eto na nga ang iniiwasan namin na mangyari. Pero nangyari na nga. Ang mabalaho kami sa putik. Mabuti si Jeng nakaahon agad. Pero yung sa akin, sumayad na yung mga flare ko sa lupa at nahirapan ako makaahon. Nagtry ako maglagay ng mga bato pero hindi pa din kinaya. Dahil dumudulas lang yung gulong ko. Mabuti na lang may mga putol na mga sanga ng punong kahoy at yun ang mga naiaangkla ko. Thank you sa video ni Jeng, na-capture niya yung pagbalaho ko. Naglobat na din yung cam ko kaya wala akong video. Yung mga kalsadang dinaanan namin, hindi ko na na-capture lahat. Mamaya dito na tayo, Bet. Pinalikat yung muscle ko. Tubig, Pep. Ha? Nabalaho kami rito. Iniwasan namin yung putik doon. Dito kami sa gilid dumaan, nabalaho kami, nahirapan kami dumaan. Tinaangkla na itong kahoy. Isa nga. Si Jeng na balaho din nakaangat. Ako lang nahirapan.
Obserbahan ko pa. Sige. Bonifacio Shrine? Eto po. Ay, yung motor dito lang po. Ah? Ah.
Okay lang yung motor dito? Okay lang motor? Okay lang po. Grabe pala yung ano, lubak dito. Oo. Picture lang naman po kami. Ito ang Bonifacio Shrine and Eco Tourism Park. Isang makasaysayan at ecological na palatandaan na matatagpuan sa paanan ng bundok Nagpatong at bundok Muntis sa Maragondon, Cavite. Ang shrine ay inialay sa lider ng revolusyonaryong Pilipino na si Andres Bonifacio na ipinanganak noong 1863 at nasawi noong 1897. Ito ay nagmamarkahiya sa lugar kung saan pinatay sina Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio noong 1897. Nang makita ko ito, para akong bumalik sa panahon ni Ka Andres, kung saan andito din sila Ka Andres at ang kapatid niya na si Procopio. Sa pook na itong tinatawag na malapit sa bundok Buntis, Maragondon. Baka hindi na nila matukoy kasi yung bundok. Oh, Buntis, no? ano nga, isang buwan hinanap ni Ka Oriang yung ano yung labi niya. Buntis. Hindi niya nakita, isang buwan siya nag-iikot dito. Sabi hindi nakita yung ano. Sabi nga, ninarawan nga niya sa liham niya, sa letter niya. Kahit daw sunugin, di masusunugin damit niya sa sobrang dumi. Sabi ni Oriang, isang buwan siya dito. Iniikot niya, hinahanap niya yung bangkay. Tapos may mga nagbabantay, mga tao ni Aguinaldo. Sinaturo, doon, tapos nililigaw siya kung saan siya tinuturo. Doon yun sa ano. Tapos may natatanungan siya, iba na naman tuturo. Nililigaw siya. Isang buwan di niya nakuha. Pati yung kapatid niya, si Procopio. Hindi nakuha. Hindi nakuha yung ano. Tinago na. Hindi na, secret na kung saan nailibing talaga. Kasi hindi na yung ano. Tapos ang nag-utos pa, yung superior. Yung superior. Oo. Ano pa ni Macapagal, ninuno ni Macapagal, Gloria. Yung kasama na yung diba, nilakad nila. Tapos patay na yan. Inutusan na patay. Yung ang parang seniors na sundalo, ninuno ni Gloria Macapagal. Makapagal. So, nakalimutan ko yung pangalan na Ha? Green Corona, yan. Buti hindi rin tayo natuloy nun. Hindi, umulan yata nun no? Hindi, mahirapan din tayo nun. Ang ganda mong lupa dito, maganda mag-resort dito. Oo. Mumultuhin ka lang ni Ka Andres. Mumultuhin ka lang ni Ka Andres. Sino kaya nagpagawa na ito? Si Marcos na rin, no? Ewan ko kung sino na ito. Malamang si Marcos na rin yan, si Makoy, no? Time ni Time ni Nakalagay, wala ba nakalagay doon? Kailan siya Research ko yan. Abang mo sa vlog ko, pre, ilalagay ko yan. Yung katanungan mo yan, sino nagpasimuno na itong... Sino nag-honor, no? Hindi ginawa yung daan. Pinahirapan tayo. Ay, isa-search natin yan. Ilalagay natin sa vlog yan. Ang katanungan ni Jeng, sino nang nagpasimuno? Nagpagawa ng ang napakagandang daw. Kaya lang, walang daan papunta. Pinabayaan. Siguro yung DPWS dapat tanungin yan. Dahil baka nasama naman sa budget yan for 2026. Ito may corona pa. Ito nung siguro pre. Bonifacio Day. Oo. Sir, may katanungan lang po yung kasama ko. Sino daw nagpagawa na itong nagpatay niyang bantayog? Ito po? Itong bantayog na to. Ito po kasi matagal na po yung ganyan. Dinagdag na lang yan. Opo, dagdag na lang po yan pati yung Yung bahay.
Pero sino nagpagawa? Yung government na Government po. para sa ano. Pero hindi naman dito mismo eh, no? Yung binarel. Hindi pinatay siya. Dito daw po. Sabi? Sabi dito daw. Opo. Oo. Sabi Na dapat po sa Mount Puntis. sabi sa Mount Buntis daw eh, di ba? Hindi po, dito po nga, dito po siya inabot. Kumbaga, dito siya pinatay pero dadalhin siya Ng Buntis. Kasi kasi, dapat siya papatayin. pero dito na ano. Ay, mga 3 oras pa pong lakad dyan. Kasi asawa niya si Oriang, hindi na siya nakita eh, di ba? Hinahanap. May gitsambon hinahanap dito eh. Hindi na po nakita. Hindi nakita yung bangkay eh. Yan. Kasi liblib din. Oo, ano pa Ano nun? nga po to dati? Burol to dati. Parang Eto? Oo. pinantay lang na ganito. Pinatag Parang na ganyan lang. siya. Yung ganyan burol. Tapos inano na para ano to. Kasi yan po, palibot po ng ano yan, ilat po yan eh. Ano. Ano daw, gobyerno na raw nagpagawa eh. Sa panahon pa ni Marcos, no? Malamang. Kasi si Imelda Ito yung... po siguro to, mga panahon po ni Marcos. Yan yung nauna Kasi naman. si Imelda mahilig sa heritage Kasi ano eh. ito di ba? parang, itong mga to parang Private. 2005 po yata to ginawa. Yan. Private na, no? Government pa rin po. Government. Tapos nirerenta na lang. Ito may puno, mukhang tandaan na oh. Yung ugat May oh. mga event po, yan, yung ginagamit nila. Ito ang mga kasagutan sa tanong ni Jeng. Ang Bonifacio Shrine and Ecotourism Park ay matagal na daw na itayo. Taong 2004 nang ipatayo ng lokal na pamahalaan ng Maragondon ang dambana at ang mga inukit na pader at tanso na may mga katagang KKK at bayani at na-rehabilitated lamang noong April 5, 2022 na kumpleto noong April 26, 2023 ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Ang shrine ay pinaniniwalaang lugar kung saan pinatay sina Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio. Mayroong isang makasaysayang marker na iniligay ng Philippine Historical Committee na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines noong 1953 upang ipahiwatig ang lugar ng pagpatay. Tulad po nung Bonifacio Day. Nandiyan sila. Oo. Dito po Dito sila, ano ginanap? Sunday noon, yung Bonifacio? Kasi Sunday yung Bonifacio Day, Sunday ginawa. Saturday sana kami pupunta ang noon misa po nila ay doon po sa sa Maragondon. Trial house po. Sa trial house. Bukas po ba ngayon yun? Monday. Kasi dati nakalagay Monday sarado. Hindi ko lang po alam sir kasi hindi po ako na doon, hindi po ako na Nagagawa. Opo. Dapat kami dito, 29 kami pupunta. Kung pumunta po kami 29, may tao na rin naman po dito gawa ng pan Nag-aayos na. Maraming tao noon. Opo. Masaya pala nun, ano? Na Natuloy nun. 60 kilometers tapos may 108 kilometers. Dito. Opo. Bali. Masaya pala nun, ano? Po yung nangyari. Sakto pala sana tayo na, ano? Kaya lang, yung maputik, no? Nabalahaw nga kami. Yung time na yun umulan din nga. Umulan din? Oo. Nabalahaw nga kami. Ngayon, may naano kami, baka hirap pa balik, matarik. Maano na nga po yan, umayos-ayos na nga po yan. Yan, ganyan lagay na yan. Opo, kasi ang dala ko dati dyan yung enduro. Ngayon nakakalusot na kami. Oo, ganyan. Galing pa ako kasi ako nung Maragondon sa... Opo, saan po? Munisipyo. Ikaw lang po lagi nagbabantay dito. Opo. Tapos ikaw lang mag-isa, lungkot din ano. buti na, rami ka aso. Hindi po ako pupunta ng munisipyo ngayon ulit Wala po ako dito. Pupunta ka pa ron. Opo, babalik po ako. Palis ka na ba? Babalik po ako. O pa, sundan ka na kaya namin, no? Pwede po. Hindi na alam pa ulit palabas eh. Nakamapa ka na? At least okay si Kuya. Lang naman kuya, may daan. Palabas na rin si Kuya eh. Ah, 2:50 PM na, palis na kami dito sa Bonifacio Shrine. Hindi na ako nakapagpalipad ng drone dahil medyo maambon na. Baka bumagsak ang ulan. Mas mahirapan kami
pagbasa ang lupa at magiging madulas ang mga bato. Kanina hindi ko nakunan ng kompletong video yung daan habang papasok dito sa Bonifacio Shrine. Dahil hindi ko napansin, naglobat na pala yung camera ko. Ito ang uncut video para may idea kayo sa daan. Just in case may plano din kayong puntahan ito. Nasa 15 minutes lang naman ang travel time papasok after nyo mag-right turn from the major road. Maganda sana na mapagtuunan din ng pansin na maisaayos ang daan para hindi mahirapan pumunta ang mga may nais na gumunita kay Gat Andres. Gaya din ng mga estudyante na nagpi-field trip para sa kasaysayan ng ating mga bayani. Malagyan din sana ng malilinaw na signages upang hindi maligaw ang mga bibisita. Sana ay mapangalagaan natin ang mga ganitong lugar at dambana para sa mayaman nating kasaysayan. Masakit isipin na may mga pangyayari tulad ng isang ulat ng State of the Nation News noong November 28, 2012 na meron daw insidente na 2 beses na kinabitan ng kuryente ang parke. Ngunit 2 beses ding ninakawan ang daan-daang metrong nilatag na kable. Dito sa lugar na ito kami nabalahaw kanina. Walang kahirap-hirap.
thank you. Dito ay pasulong at paaw ng daan pagtatawid ng ilog. Konting ingat lang din dahil mabato, maputik din at malambot ang lupa pag umulan. Pag malakas ang ulan ay umaapaw daw ang tubig ilog sa tulay. Pero kahit anong hirap, kahit na ilang beses pa akong nabalahaw, natumba, namatayan ng makina, ay okay lang sa akin at sulit pa din dahil nabisita ko ang makasaysayang lugar na isa sa hindi natin dapat malimutan. Ano pa rito? Akala ko tapos na.
pinatayo. Pinatuloy At nung kung kailan po itinayo ito mismong building na ito. si Rodrigo Reyes. Oo nga eh. May mas sila imbang gabi sa Aguinaldo Shrine.